Ito ang acute care unit kung saan pinapasok yung mga pasyente at inoobserbahan sa loob ng 2 linggo. Dinadala sila doon sa unang ward na nakita natin kanina kapag kalmado sila at mukhang kaya na nilang makisalimuha doon sa mga kapwa-sundalo nila. Kapag agitated sila o di kaya may mga kakaibang behavior na pinapakita, dito sila tinitreat. Dahil medyo maselan nga ang mga sitwasyon sa loob, hindi tayo pinapayagang pumasok. Kung may mga kwentong nakapadlock at hindi may pakita sa mga mata, may mga sugat na sa labas man ng katawan, unti-unti ring sinisira ang kanilang isipan. Dito sa Heroes Ward, dinadala ang mga sundalo nating nagkaroon ng physical injuries sa bakbakan. Magjo-joke man ako dyan kahit masakit. Kahit dito sa loob, kahit mag-isa lang ako dito. Kakanta-kanta ako dito para mawala na yung sakit ng paa ko. Basta po, Okay lang, sir. kamusta yung pakiramdam natin? Dinalaw ko si Ludi. 4 na buwan pa lang ang nakalilipas nang maputol ang kaliwa niyang binti. Dahil sa isang inkwentro sa Basilan, laban sa Abu Sayyaf. Hindi ko akalain na nandoon pala yung landmines sa pinuntahan ko. Nakaniling position ako. Pag kneeling position ko, nagsabi ko yung tripwire. Ayun, pumutok. Tinitingnan ko yung paa ko. Naglabas na yung mga laman, labas na yung buto. Wala na, putol na yung paa ko. Shock lang yun. Shock lang ako. Yung pinakamasaklap sa akin nangyari. Parang nawala lahat yung espiritu ba? Parang mali sa katawan ko ba? Sa ngayon na hindi pa namin completely ma-assure na maputol. Kasi ang problema niya, nung time na dumating siya dito, naka-expose na yung buto niya ng almost 1 month. Kung hindi, ngayon ang problema niya actually, yung soft tissue na coverage, medyo na-address na namin kahit paano natakpan na. No? Pero yung buto kasi namamatay din no? Pag matagal naka-expose. Binabalak na raw sana magretiro ni Rudy ngayong taon para bumawi sa kanyang pamilya. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ang pagre-retiro nauwi sa pananalagi niya sa ospital. Hindi ko maasikaso yung pamilya ko sa layo. Bihira ko sa 1 taon, 2 beses lang ko makauwi. Yung miss ko, gustong pumunta doon sa Basilan pero hindi ko papuntahin. Baka mamaya ma-encounter. Uwi naman ako pag once nga schedule ko na kasi schedule kasi yung uwi namin. Pag once nga sabihin ng commanding officer, huwag ka muna uwi kasi may incoming tayong na operation. Hindi, priority muna yung operation, saka na yung pamilya. Ganun. Kaya gusto ko magpahinga ng maaga. Sa ngayon ay may 36 na sundalong nandito sa Heroes Ward. At tulad ng mga pasyente sa psychiatry ward, bukod sa libreng ospital, tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap nila ng buwan ng sahod habang nagpapagaling. Pero sa kahit anong uri man daw ng sakit, mapapisikal man o isipan, ang pinakamabisa pa ring gamot ay ang suporta mula sa pamilya at mga kaibigan. Pinagmamalaki ang aking asawa, pinakamamahal na asawa. Kami po ay 16 na taon na kami nagsasama. 2 bisis ko po siyang pinakasalan sa huwis at saka pare. Ganyan po kamahal ang asawa ko. Ma, I promise that you're always in my heart now and forever. Happy Valentine's, I love you. At kung handa silang ibuwis ang buhay sa ngalan ng ating bandila, ang kanila raw pamilya, kailanman ay hindi magtataas ng bandila ng pagsuko para sa kanila. Hindi ko rin kayang iwanan kasi naisip ko rin po parang ako na lang po yung pinagkuhaan niya ng lakas. Kaya yung kumbaga, na lang po, yung pinag-anuhan ko na lang po na asawa ko na nga siya, susuportahan ko na lang po.
Ang pagsusundalo ay isang noble profession. Sila yung nagbubuwis ng buhay nila para mapaglingkod doon sa ating bayan. So, itong mga sundalo natin na nagkaroon ng ganitong tinatawag natin na post-traumatic stress disorder, sana hindi na natin kukutsain or kaya ilulook down kasi dapat nga pag-isipan natin na sila ay mga bayani natin. Kasi kung hindi sa kanila, sino pang maglilingkod sa atin? Sa pakikipag-usap ko kay Bong, mas naintindihan ko ang bigat ng kanilang tungkulin sa bansa. Gusto niyo pa bang bumalik? Gusto ko pa pong bumalik, sir. Gusto ko pang mag-servisyo, sir. At kahit magkaroon pa ng influenza ulit, Opo, sir. tanggap niyo yun? Opo, sir. Baka bumagsak ulit dito, tanggap niyo yun? Siguro po kahit bumalik ulit ako kung dahil sa serbisyo, sa infantry. Kay Mike ko naman natutunan ang konsepto ng kapatiran. Siyempre, napakahirap sa isang sundalo na mamatayan ka ng kasama. Para kang namatayan na rin ng kapatid. Lalo na pag yung mismong araw-araw mong kasama sa trabaho. Pag namatayan ka, para kang na rin namatayan ng kapatid. Ganyan kami mo. Iisa kami. At si Ludi ang magpapaalala sa atin sa tunay na halaga ng buhay at sinumpa ang tungkulin. Buti na lang hindi ako namatay. Hindi nakasama ko pa rin yung pamilya ko. Buhay ako tapos maibigay ko pa sa kanya ang gusto niya pangarap sa buhay ng anak ko. Yan ang inaan ko sa sarili ko. Sila ang tatlong mukha ng kagitingan at tatlong mukha ng bayani ng ating bayan. sinasabi ng NHA, wala na itong pag-asa. Sa tingin nyo kaya yung lugar ng Gaya-Gaya, yung bahay ng Gaya-Gaya, doon matibay kaya doon?